Ano bang meron sa banyo na yan? Hindi mapakaling tanong ni Albert sa asawa niyang si Monique. Ilang araw pa lang sila sa bagong inuupahang bahay sa Maragondon, Cavite, pero para bang may kakaiba sa hangin, mabigat, malamig at may kung anong presensyang hindi maipaliwanag. Sa banyo nagsimula ang lahat. Isang gabi, habang naliligo si Albert, may marahang sumitsit. Hindi isa, kundi 3 beses na parang nanguudyok. Nagpalinga-linga siya at siniyasat ang bawat sulok ng banyo, pero walang ibang tao roon. Monique, tigilan mo nga ako hindi nakakatuwa. Inis niyang sabi. Pero pag akyat niya ng kwarto, nadatnan niya ang asawa, mahimbing nang natutulog. Doon nagsimulang magsitayuan ang balahibo niya. Hindi na niya ikinuwento ang nangyari, baka matakot lang ito. 2 araw lang ang lumipas nang bigla silang mapahinto kumain habang naghahapunan. Mula sa tahimik na banyo may biglang bumukas na shower. Nagkatinginan sila, sabay nakaramdam ng kabang hindi nila maipaliwanag. Paglapit nila, tuloy-tuloy ang agos ng tubig, ngunit walang tao. Nanginig si Monique. Si Albert naman ay ramdam ang sagitsit ng sariling pulso. Mabilis, mabigat, parang may gustong kumawala. Kinabukasan, sinubukan nilang gawing makatwiran ang lahat. Bili na lang tayo ng bagong shower, baka sira lang yung knob. Sabi ni Albert. Sumakay sila papuntang bayan, umasang simpleng aberya lang ang lahat. Pero nang maikabit na ang bagong shower, hindi pa rin sila pinatahimik ng kung anong elemento ang meron sa banyong iyon. Habang naliligo si Monique kinagabihan, biglang nagsimulang maging malagkit ang tubig. Sumingaw ang amoy kalawang. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, dugo, bumubulwak na dugo mula sa shower. Sumambulat sa kanyang mukha hanggang sa dulo ng daliri ng kanyang mga paa, umaagos sa kanyang balat. Napasigaw siya ng ubod ng lakas at dahil dito, mabilis na tumakbo si Albert pababa. Halos basagin ang pinto sa pag-aalala. Pero sa sandaling nabuksan niya ito, wala siyang nakitang kakaiba. Tubig lang ang bumubulwak sa shower. Natigilan si Monique, hindi makapaniwala. Hindi niya alam kung may kababalaghan ba o nasisiraan na siya ng bait sa matinding takot. Hingal at nanginginig si Monique habang ikinikwento ang pangyayari. Kinabukasan, hindi na sila nag-atubiling pumunta ng simbahan. Nakiusap silang ipabless ang bahay. Pumayag naman ang pari at dahil doon, ilang araw na parang gumaan ang lahat. Ngunit nung akala nilang tapos na ang kakaibang misteryo sa bahay na yon, ay mistulang nagbalik ang bangungot. Naliligo si Albert isang gabi nang biglang may kumalabit sa kanya mula sa likuran. Para siyang tinusok ng yelo sa gulugod. Paglingon niya, wala ni Anino. Mabilis siyang umakyat sa kwarto sa sobrang takot. Bakit parang takot na takot ka? Tanong ni Monique. Wala, malamig lang ang tubig. Pagsisinungaling niya, pilit itinatago ang panginginig sa kamay. Iniisip niya na baka lalo lang itong matroma kapag ikinuwento niya pa ang nangyari. April 10, 1998, Biyernes Santo noon. Tahimik ang buong paligid, karamihan ng kapitbahay umuwi sa probinsya. Nanonood ang mag-asawa ng programang nagpapakita sa pagpapahirap kay Kristo nang biglang namatay ang TV. Tumigil ang lahat, waring pati hangin ay natigilan. At mula sa banyo, bumukas muli ang shower ng mag-isa. Dahan-dahan nilang nilapitan ang pinto at sa likod ng manipis na shower curtain may babaeng naliligo. Isang aninong malinaw ang hubog na tumatagos sa shower curtain, ngunit mahirap paniwala ang totoo. Sa likod ng takot, naglakas loob si Albert. Hinawi niya ang shower curtain. Walang tao ron. Tubig lang at shower na tila'y umaagos sa kawalan. Kakaibang takot ang dumapo sa kanila. Pagbalik nila sa sala, biglang umandar muli ang TV. Hindi nag-iwan ng paliwanag. Takot lang ang natira. Dahil sa mga kakaibang pangyayari, nagkasundo silang maglipat na lang sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, halos ayaw na ni Monique pumasok ng banyo. Ngunit nang hindi na niya mapigil ang ihi, pumasok din siya. Nang papalabas na dapat siya sa banyo, biglang kumulo ang toilet bowl at mabilis na umapaw. Animoy nagkaroon ng bara. Holy Week noon, walang tubero, walang caretaker, walang mapapakisuyuan na mag-ayos. Kaya pagdating ng Lunes, agad silang naghanap ng taga-ayos ng Poso Negro. Habang ikinakamada ng isang tauhan ang hose sa septic tank, ay may napansin siyang brown na bag. Itinapon niya ito palabas ng butas. At nang sandaling humakbang ang kanyang paa,
ay may natapakan siya. Dahan-dahan niya itong kinapa at iniahon. Napaatras siya. Nanlaki ang mga mata, halos tumalon sa takot dahil sa kanyang mga kamay ay isang bungo ng tao. Rumisponde ang mga pulisya. Sa loob ng bag, nakasilid ang mga ID ng isang babae. Nakalagay ito sa isang ziplock na plastic kaya hindi nasira kahit nakalubog sa tubig at dumi. Ayon sa mga residente, ang babaeng iyon ang tunay na may-ari ng bahay. Mistulang naglaho ilang taon na ang nakalipas. Sabi ng asawa nito, nag-abroad daw pero wala nang nakakita pa sa kanya mula noon. Kinumpronta ng pulis ang caretaker. Hindi raw niya alam. Inihabilin lang daw ng tiyuhin niya ang bahay bago ito sumunod sa asawa sa Singapore. Hindi siya makapaniwala. Hindi niya alam na ang bangkay ng kanyang tiyahin na nawala na parang bula at inakalang pumunta ng Singapore ay nakabaon lamang sa septic tank ng paupahang bahay na iyon. Matinding trauma ang inabot ng mag-asawang Albert at Monique kaya naman ay nagdesisyon silang agarang lumipat ng bahay. Upang makarecover sa madilim na karanasan ay naghanap sila ng malilipatan sa malayong lugar. Bumaba sila ng sasakyan, hindi maipinta ang saya sa muka ni Albert at Monique. Sa wakas ay nakahanap sila ng murang paupahan sa Lipa City, Batangas.